Alam niyo yung salitang fleece mga idol, tunog tela kasi siya na ginagamit sa mga jacket pero yung kolokyal na ibig sabihin din nito ay parang nakapangloko or nakapanggancho ka. Kasi yun ang nararamdaman ko na ginawa ng Memphis sa unang trade ng off-season. Hindi pa naman entirely off-season talaga pero para sa Magic at Memphis ay off-season na nila. Kung saan nga unang inulat ni Shams na ipadadala ng Memphis si Desmond Bane papuntang Orlando Magic kapalit ni Kentavious Caldwell-Pope, Cole Anthony at ito yung pampasarap ng trade. 4 na unprotected first round picks sabay isang first round pick swap pa. Tapos yung mga ipapadala nga ng picks ng Orlando ay yung 16th overall pick ng draft ngayong taon, 2026 unprotected first round pick naman galing Phoenix, tapos yung sarili nilang mga unprotected picks sa taong 2028 at 2030 sabay may light protection naman sa pick swap ng 2029. Kaya balikan natin yung salitang to kasi para sa akin mga idol ay na-fleece nitong Memphis ang Orlando kasi 4 na unprotected picks ba naman ang ibinigay nila. To which parang ibibigay mo lang naman yung ganyang kagandang package kapalit ng isang ganap na star player. Sa tingin ko nga yung ganito karaming picks makukuha mo na si KD mula sa Suns kasi napaka-valuable po talaga ng unprotected picks sa NBA. Pero pangalawang straight na offseason na po nating nakita na may isang team na willingly nagpamigay ng multiple unprotected picks kapalit ang hindi po star player. Last season po kasi ginawa ng New York yan at nag-trade din ng 4 unprotected picks para makuha si Mikal Bridges na malakas, oo, pero hindi naman din star o superstar sa liga. Ito po ang stats ni Bridges sa season bago siya matrade papuntang Knicks mga idol. Decenteng mga numero. 19.6 points, 4.5 rebounds, and 3.6 assists per game. Samantalang heto naman po ang stats ni Desmond Bane para sa Memphis bago siya i-trade. 19.2 points, 6.1 rebounds, and 5.3 assists per game. Better stats ng kaunti si Bane at better package din po ang nakuha ng Memphis kasi may KCP pa at may Cole Anthony pa po nakasama doon sa trade. Dalawang players na lagi namang pasok sa rotation pero isa naman na lang din ng Magic. Kaya up until now, parang head scratcher para sa akin tong ginawa ng Orlando. Yes, malakas naman din umiscore si Desmond Bane pero is he really worth 4 unprotected picks? Tapos yung starting 2 guard nyo ay kasama pa rin doon. Yung decision na ito ay banking din talaga na magbo-blossom si Bane sa isang borderline all-star player. I think ganung klaseng player naman na siya pero dito sa Orlando ay dapat may angat pa niya sa more than 20 points per game ang scoring niya. To which nagawa naman na niya yon noong last season. Noong 2023 to 2024 season nung palaging injured si Ja Morant tapos siya ang first option ng Memphis. Tsaka baka vinoview na ng Orlando na medyo parang OKC na rin sila at ready na to take the next step. May dalawang star duo na sila with Franz Wagner at Paolo Banchero. Kaya baka feel nila kailangan na ng better supporting cast nung dalawa. At sa scoring better naman din talaga si Bane at maaasahan mo talaga. Even yung depensa niya ay okay naman din mga idol. Parang tulad lang ng pag-trade ng OKC kay Josh Giddey. Promising young star kapalit ni Alex Caruso at ngayon po ay namumunga naman na at nasa finals na sila. Pero yun nga, nag-overpay talaga yung Orlando dito at isinuko nila ang next 5 years ng kanilang prangkisa kay Bane at syempre doon sa promising duo din nila. Sinisignal talaga nito na win now mode na itong Magic lalo pa at next season mahina ang Boston Celtics. Tapos yung Indiana Pacers ay nag-overachieve kahit wala namang nag-e-expect sa kanila na maging contender. Kaya for sure, gusto na nila mapasama sa conversation na yan na maging isa sa mga contenders ng Eastern Conference. At one step at the right direction naman din yan kung ang gusto mo ay manalo na ngayon and in the near future. Kasi bata pa po si Paulo, 22 years old lang. Si Franz Wagner naman ay 23 lang din. So by the time na 2030 na, huling taon na ng mga unprotected picks, prime na nung dalawa. Assuming na pangahawakan din sila ng Orlando. Sa ngayon kasi hindi mo na masasabi. Tignan nyo yung nangyari kay Luka. Sa parte naman po ng Memphis sa tingin ko, sila pa rin ang nanalo dito kasi grabe yung kapalit talaga. Mahirap mawala ng 20 points per game na scorer pero KCP naman din ang kapalit na maaasahan mo talaga when healthy. May Cole Anthony ka pa na isang microwave scorer din. Kahit nga itong dalawa lang tapos sabihin nating isang pick na unprotected lang tapos second round pick, feel ko ay patas na. 4 na unprotected pa yun. Then isang pick swap pa. Kaya grabe yung returns na nakuha nila sa totoo lang. Hindi ko po alam kung ano ba ang plano nitong Memphis mga idol. Ano, rebuilding ba sila o retooling lang? Tiwala pa rin ba sila sa kakayahan ni Ja to lead this team? Kasi naungusan na sila ng OKC tapos ang Timberwolves na mga young team sa West. Tapos itong Memphis ay hindi pa makatagos. And yung move na ito ay hindi naman nagpalakas sa kanila talaga as a team ngayong taon. Pero at least secured ang future nila sa mga draft picks na kanilang nakuha. Kaya para sa inyo mga idol, sino po ang nanalo sa trade na ito?
ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB, and as always, hanggang sa muli.